Hello mga kaibigan, mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay nasa ika-24 na tayo sa buwan ng Hulyo, 2024. Napakabilis ng takbo ng ating panahon, hindi natin namalayan. Malapit nang matapos ang buwan ng Hulyo at papasok na tayo sa buwan ng Agosto. Parang kailan lang. Ngunit sa likod ng mga ito, patuloy pa rin tayong magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Amen. Sa araw na ito, pakinggan natin at tingnan ng mabuti kung anong napakagandang mensahe na ipaabot sa atin ng ating Ebanghelyo. Sa araw na ito, ang ating pagbasa, ang ating Ebanghelyo, ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 9. Ano ba ang nilalaman ng Ebanghelyo sa araw na ito? Dito, binigyang saysay ng Ebanghelista ang pagpapakita, paglalarawan ng isang maghahasik ng binhi na kung saan ay lumabas siya upang maghasik. At sa kanyang paghasik, ang iba ay napunta sa daanan, ang iba ay napunta naman sa mabatong lupain, ang iba naman ay pumunta sa matabang lupa. At siyempre kung isang binhi ay pupunta sa mabato, di ba? Posible mabuhay ito pero hindi ito tatagal, mamatay na rin. At kung ito ay pumunta man sa isang lugar na palaging dinadaanan ng tao, maaapakan din, mamamatay rin. Kung pupunta ito sa madamong lugar, posible mabuhay din pero hindi siya masyadong tutubo dahil maraming mga pananim ang nasa paligid niya. Pero kung ang binhi ay pumunta sa matabang lupa, talagang tutubo ito, lalaki at mamunga ng marami. Kaya siguro mas magandang pagnilayan natin ng mabuti. Ang binhi na ito ay ang salita ng Diyos. Sa pagkarinig natin ng salita, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang pagsasalarawan natin ng ating sarili? Tayo ba ay isang daan na kung saan palaging dumadaan na tao at ang binhi na pumunta doon ay hindi tumubo dahil naaapakan palagi? Tayo ba ay isang mabatong lugar? Tayo ba ay isang madamong lugar? Tayo ba ay isang matabang lupa? Siguro, nakasalalay dito kung paano natin naisabuhay ang lahat ng salita na ating narinig. Ang pakikinig para sa akin ay napakahalaga. Dahil kung mapagtuunan natin ito ng pansin, mapagnilayan ang ating narinig, at maisabuhay, doon natin masabi na talagang ang binhi na ating natanggap ay tumubo ng mabuti, namunga ng masarap na bunga. Kaya siguro para sa akin, ito yung tingnan natin. Sa ating buhay, tayo ba ay patuloy na nagsisikap upang mapakinggan ng mabuti ang salita na ipinahayag sa atin? Ano ba ang naging bunga nito? Nagsikap ba tayo na maisabuhay ang Ebanghelyo na ating narinig? Sana tayo ay maging saksi sa lahat ng mga ito. Amen? Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating pagpanalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa salita na iyong pinunla, na iyong ipinahayag. Sana magsikap kami na sa aming pakikinig sa salitang ito, kami rin ay mabiyayaan ng maraming bunga sa pamamagitan ng pagsisikap namin na maisabuhay ang lahat ng aming narinig, ang Ebanghelyo na iyong ipinahayag. Amen.